Masayang araw, mga ka-PL. Napakasakit naman po ng ginawa ng isang lalaking office boy sa litrato ni The Junior, mga ka-PL. Mula po sa pagkakasabit sa kanilang dingding, sa loob po ng kanilang opisina, inalis, binaklas, ibinasura, o baka sinunog pa dahil sa inis, mga ka-PL, at dumampot ng bagong litrato, inilagay sa dingding si Tatay Digong pa rin, mga ka-PL, ang itinuturing nilang Pangulo ng Pilipinas. Nyor, hindi ka na ginagalang ng ating mga kababayan. Kung ako sa'yo, Nyor, bitawan mo na lang yung posisyon mo. Ano pang silbi niyan na kuno presidente ka, pero ang tingin sa'yo ng mga tao, barangay captain lang. O ito, ang video, mga kababayan, panoorin po natin si Kuya. Pagkatapos po ng video, tsaka ho natin ipapaliwanag kung ano ang kasalukuyang trabaho ni Kuya, kasi marami pong nagko-comment, nabasa ko dito sa video, nagsasabing siya daw po ay guro. O, klaruhin ho natin yan. Ito ho ang video. O, ayan, mga kababayan, maliwanag ang tila pang-iinsulto ni Sir kay The Junior. Ay, kahit man siguro ako, mga ka-PL, kung meron po akong isang opisina na nakalagay na nung unay ipinagmamalaki ko, ito na ang bagong presidente ng Pilipinas, si The Junior. Inaunsiyame ko. Nabanas ako, mga kababayan. Aba, teka, ba't nariyan ka pa nakasabit? Itapo na lang kita. No? Ipalit ko yung dating Pangulong Duterte na mas naramdaman ko ang pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa ating lahat, na itong mamang itong si The Junior, basura ko na, mga kababayan, sunugin ko pa. Ayan. Papaliwanag ho natin ngayon, mga kababayan, kung ano ho talaga ang trabaho ni Kuya. Kasi dito nga sa comment section, dami nagsasabi, teacher daw. Paliwanag ho natin. Ang napansin ko lang po, mga kababayan, bakit hindi ho siya guro? Ayan. Itong mga katabi po sa larawan, kung nasaan naroon po ang larawan ni The Junior, inalis, pinalitan kay tatay. Itong malalaking puti na papel na may tatak. Ayan pansin nyo ba? Napansin ko sa itaas, nakalagay po General's Order, mga kababayan. General's Order. Code of Ethics. Ayan. Yung banda roon, hindi natin masyadong mabasa at naka-side view nga yung yung pagkakakuha ng video. Pero dito po sa aking isang larawan pa, mga kababayan, na kinuha ko po dahil ito ay tuntunin sa isang security agency. Ayan. Dahil si Kuya ay nasa isang tanggapan o opisina ng security agency. Tulad nung nakita ho nating litrato kanina, mga babae, may nakalagay po, General's
order, ayan ha, oh, code of conduct, ayan, ano pa ba? Ano pa ba itong iba rito? Security creed, ayan. Oh, basta itong 11 General's Order, mga kababayan, at Code of Ethics, ayan, makikita ho natin yan sa mga security agency. Kahit ngayon ho, pumasok kayo sa mga security agency, nariyan ho yan nakalagay. At ang gitna ho niyan, litrato kung sino ho ang kasalukuyang presidente. Ayan. Which is si De Junior nga. Ito si Kuya. Hindi na ho nagugustuhan. Ang pamumuno ni De Junior. Kaya, ayun, binaklas niya na. Mas mainam pang para sa kanya na ibalik ang litrato ng dating Pangulong Duterte. Kasi, alam niyang marami nagawa at may malasakit talaga sa bansa. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, kasalanan ba ang ginawa ni Kuya? Para sa akin, hindi. Karapatan niya ho yan, mga kababayan, na pagpapahayag po ng kanyang saloobin na mas karapat dapat ho sa kanya ang ilagay o ibalik ang dating litrato ng nakaraang administrasyon kaysa sa ngayon. Kumbaga, para sa kanya siguro, araw-araw na pumapasok siya sa kanilang opisina, mga kababayan, at nakikita niya ang litrato ni De Junior, nakakawalang gana. Siguro, pagtrabaho, imbis na ganahan ka gumawa ng trabaho mo araw-araw, nakita mo yung mukha ni De Junior. Tanggalin na yan. Ipalit si Tatay Digong, mas mai-inspire siguro siya, mga kababayan. Kaya ayun, pagpapahayag lang po yan ng kanyang nararamdaman. Yan ang gusto niya gawin eh. Di ba? Hindi naman siguro labag yan sa batas yung ginawa niya. Di ba? Maliban na lang siguro kung siya nasa gobyerno tulad ng guro. Hindi naman ho siya guro. Di ba? Security agency ito. Sa palagay ko lang ha. Kasi dahil nga doon sa mga litrato nakikita natin sa katabi nung litrato pinagsabitan ng mukha ni Bangag. Di ba? Karapatan niya yan eh. Parang walang pinagkaihibaho yan, mga kababayan, sa isinisagaw ho ngayon ng ating mga kababayan na Marcos resign. Marcos alis dyan. Parang ganun lang yan. Walang pinagkaibaho yan. No? Hindi niya man maisisigaw yung Marcos alis dyan o Marcos resign, mga kababayan. Yung litrato na lang yung pinagbuntungan niya. Alis ka dyan. Bumaba ka dyan. Ipalit ko itong dating Pangulo na mas kagalang-galang at mas marami nagawa sa bayan. Ayan. Ayos. Isa pa, mga kababayan. May nakarating po sa atin na isang para bagang hindi naman ito chismis kasi mula po ito sa aking kaibigang butiki. Tiyumano, mga kababayan, nagkaroon daw ng closed door meeting sa Palasyo Malacanang. Sabi ng ating kaibigang butiki sa Gisame. Ngayon, tinanong ko siya kung ano kaya ang napag-usapan. Kung mayroon siyang idea, bagamat closed door meeting, posible niyang malaman yan, baka lang meron siyang idea. Sa ngayon, inaalam pa nila, mga kababayan, kung ano yung mga napag-usapan sa nasabing closed door meeting sa Malaking Bahay. Yan po ang aantabayanan natin, mga kababayan, maya-maya lamang sa aking live. Okay? Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.